Isang mapagpalang araw po sa atin sa iyo, mga kaibigan. Alam mo, ito accident talaga. Alam mo, ito kaibigan, kusang lumalabas itong mga naging baho ng dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo kung ano na naman ang natuklasan natin at kung ano na naman ang nabasa kong artikel? Dito, tugmang-tugma sa mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte na kung saan ang allegation niya, kurap ang administrasyon daw ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Kurap daw ang mga kaibigan ni Pangulong Marcos, kurap daw ang mga nakapalibot kay Pangulong Marcos, kurap daw si House Speaker Martin Romualdez ayon kay dating Pangulong Duterte. At hindi lang po kay dating Pangulong Duterte nang galing ang mga salitang yan, pati kay Vice President Sara Duterte. At 10 ng kanilang mga kapanalig, 10 ng kanilang mga bayaran na mga vlogger, yan ang sinasabi na black propaganda sa gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Dito tayo magtataka, mga kababayan. Dito sa natuklasan ko, sa aking nabasang artikel, ang yumaman ata ang kumamkam sa ibang property, mga dikit din kay dating Pangulong Duterte na wala siyang ginawang aksyon bagkos lalo niya rin pinaangat at pinayaman. Di po ako naniniwala, mga kaibigan, na aangat ang mga kaibigan ni dating Pangulong Duterte na basta-basta na lang makukuha kung ano man porsyento sa gobyerno, kung ano man ang kumpanya na pag-aari ng gobyerno na makukuha ng mga negosyante na malapit kay dating Pangulong Duterte na walang pakinabang siyang makukuha. Aminin na po natin o hindi. Kaya po nakuha po yun ng mga negosyante, na iilan-ilang negosyante na malalapit sa mga Duterte dahil sa pakinabang nakapalit ni dating Pangulong Duterte. Ang tanong, aamin ba ang dating Pangulong Duterte? Siyempre, ang drama niya, siya ay mahirap na tao. Siya ay isang pobre. Ganun ba? Ganun kadali ba? Basta't aamin? Pero dito po sa akin natuklasan, mga kababayan, magtataka kayo at mag-iisip kayo. Bakit nga nakuha ng mga malalapit kay dating Pangulong Duterte? At take note, mga kilala pa na mga nagpondo noong presidential election ni dating Pangulong Duterte. Ngayong araw, akin na pag-alaman na ang pinakamalaking crony agreement o pabor na ibinigay sa kasabwat o kakampi ay hindi nangyari sa panahon ni Gloria Arroyo o kahit na sa panahon ni Marcos. Ito ay nangyari sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Ito ay ang istorya ng Malampaya Gas Field at ni Dennis Uy. At kung bakit kailangan nyong itong malaman, dapat kayong magalit. Ang Malampaya ang bukod tangi at nag-iisang natural gas field sa ating bansa na may kakayahan mag-supply ng 40% na enerhiya sa buong Luzon. Ito ay isang joint undertaking o program ng gobyerno ng Pilipinas at ng pribadong sektor. Kung ating bubusisiin, ang shares ng Malampaya ay 45%, ang pag-aari ng Chevron 45%, pag-aari ng Shell at 10% naman na pag-aari ng gobyerno. Ngunit kamakailan lamang ang share ng Chevron at ng Shell ay ibinenta sa Odina Corporation na pag-aari ni Dennis Uy, isang malapit na kaibigan o kasabwat ni Duterte at nagsilbi ding major campaign sponsor at backer ni Digong noong election 2016. Nangangahulugan lamang na pag-aari na ni Dennis Uy ang 90% share sa Malampaya program. Ang ongoing na issue hingil sa transaksyon na ito ay questionable at labag sa mga batas. Ayon sa agreement,
tungkol sa Malampaya Project ay kung nais ng ibenta ng Chevron at Shell ang kanilang share o interests, kailangan muna nila itong ialok sa gobyerno ng Pilipinas, bagay na hindi naman nangyari noong administrasyon ni Duterte. Ayon kay Attorney Rudis, isa sa mga nagsampa ng reklamo laban kay Energy Secretary Cossy at kay Dennis Oy, hindi daw naggampanan ng tama ang Department of Energy ang kanilang trabaho at responsibilidad sa pag-aapruba sa pagbebenta ng shares at interest ng mga dating korporasyon sa isang kumpanyang hindi naman pasok sa mga technical, equipment at financial qualification sa paghihawak o pag-manage ng isang natural gas field. Take note na ang Edina Corporation ay pumasok sa kontratang ito na walang kahit na anong asset man lang at meron pang 100 billion pisong utang o loan. Wala din itong track record o karanasan man lamang sa pag-handle o pagpapatakbo ng operasyon ng isang gas power plant. Sa katotohanan, ni Singkong Duling ay walang inilabas o ibinayad ang Odina sa kanilang pag-acquire o pag-take over sa Malampaya Oil gas field ayon kay Attorney Rudis. At bakit ito ay nakakabahala? Number 1, una, dahil ang lahat ay nakabase lamang sa loan o utang, walang mawawala sa Odina. Hindi sila liable o madidiin sa kung anumang pagkakamali dahil walang naman talaga silang investment sa questionabling kasunduan ito. Sila na din ang may control sa pinakamalaking interests o negosyo sa ating bansa. Number 2, nawala nananakawan na lamang at naluloko ng 380 billion peso ang Pilipinas dahil sa Malampaya contract na ito, at ang tunay na nanginginabang dito ay si Dennis Oy dahil sa kanyang pagiging malapit noon kay President Duterte. Number 3, ang Malampaya ay hinahawakan na ng isang kumpanyang wala naman kakayahan na patakbuhin ito ng tama at maayos. Isang pagkakamali lamang, isang gas leak lamang ay maaaring sumira at makapinsala sa malalaking bahagi ng dagat sa Palawan na maaari din umabid hanggan sa dagat sa Batangas. Kung nagalit tayo sa 8 billion peso crony na kontrata sa Parmali, ano pa kaya ang questionabling 138 billion piso na kontratang ito? Ibinigay natin ang isang napakalaking asset ng ating bansa sa isang tao o kumpanya lamang, at dahil sa pangyayaring ito, ibinigay natin kay Dennis Oy ang napakalaking kontrol sa enerhiya oil industry ng Pilipinas. Ang isyong ito sa Malampaya Project ay isang maliwanag na pagnanakaw sa ating likas na yaman. Ayon din kay Attorney Rudis, na pag-alaman nila na may ongoing talk na sa pagitan ng Odina Corporation at ng bansang China tungkol naman sa pagdidevelop o pagtatayo ng mga gas field sa karagatan ng Palawan. At kapag ito ay nangyari, ibig sabihin lamang na malamang sa malamang ay magkakatotoo ang kinakatakutan natin, ang China na ang kokontrol sa sektor ng enerhiya sa ating bansa. Ginawa ko ang post na ito or bidyong ito dahil ang Malampaya issue ay isang usapin pambansa na dapat ay bigyan natin ng importansya. Dapat itong napag-uusapan dahil ito ay isang national concern at kailangan itong ma-report ng media. Paingganin natin
ang usapin na ito. Ikwento sa mga magulang, sa kaibigan o sa mga kapitbahay. Gawin natin ang lahat upang makakaya, upang mapapanagot ang mga taong nasa likod ng panlulokong ito sa ating bansa. Higit sa mga Pilipino, malapit ng eleksyon, may pag-asa pa at kakayahan tayong pigilan ang maanumalyang Malampaya Project na ito. Kaya piliin natin ang mga kandidato tutol sa korupsyon na ito na pinasisimulan ni Rodrigo Duterte at ni Dennis Oy. Iboto natin ang mga kandidatong tutuligsa sa kontratang ito at mapawalang bisa sa maanumalya at puno ng korupsyon sa Malampaya contract na ito. Maging mapagmatsyag, simulan natin questionin ang mga senatorial candidate kung ano ang kanilang opinyon tungkol sa Malampaya issue na ito. Kababayan, di po ba unti-unting lumalabas ang garapalan nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Pag-isipan po natin mga kababayan, papayag ba tayo na maluklok ang mga pro-China, ang mga kapartido ni dating Pangulong Duterte, na sarado ang mga bunganga lahat ng panahon ni Duterte na kung saan mga pinasok ng dating administrasyon ang mga kontratang mga illegal na hindi naman dapat gawin. Ngayon mga kababayan, tayo ang nagdurusa. Nakikinabang ang mga Duterte, nakikinabang ang mga dating namumuno dahil sa ibinigay nilang kapangyarihan, sa ibinigay nilang power, pabor, kapalit ng pagsuporta sa kanila nung last election 2016. Ngayon, ano kaya ang sasabihin ng mga dati na nakapalibot kay dating Pangulong Duterte? Alam niyo mga kababayan, kahit mamatay si dating Pangulong Duterte sa mga sandaling ito, kulang pa ang kanyang kabayaran sa kanyang ginawang pangwawalang hiya sa ating mga yaman, sa ating mga kababayan na napatay sa judicial killing para lamang masabi na siya ay matino, para masabi lamang na siya ay malinis na naging Pangulo. Pero sa katotohanan, putang ina, lantaran ang kawalangyaan gamit ang social media sa pang-uulol nila, panloloko at pagpapakita na sila'y malilinis. Pero sila'y kung ano-ano ang mga pinagsasabi sa administrasyon ni Pangulong Marcos, bumabalik sa kanilang pagmumuka ang kanilang mga illegal na gawain. Ganyang kawalang hiya ang mga Duterte kababayan. Kaya kung ayaw nyo na tayo'y magkaletse-letse sa Pilipinas, tulungan natin na huwag maipanalo ang mga kandidato ni dating Pangulong Duterte. Ilang paso natin, ipakalat natin ang bidyong ito para malaman ng mga kababayan natin kung ano ang nangyari sa Malampaya Iskandal under Duterte administration.